Jesus. Naramdaman nila na mawawala ang sentro ng buhay nila. Iniwan nila ang lahat. Hanap buhay, security, identity, even families para sumunod kay Jesus. Tapos ngayon, aalis siya. At hindi sila makakasunod. Siyempre, malaking separation anxiety. Natural lang. Bakit ganun? Ano na ang mangyayari sa atin kung wala na siya? Tanungan siguro nila yan. Para saan ang lahat ng iniwan natin? Mali ba ang pagkakaintindi natin sa lahat ng ating mga ginawa? At bakit naman tayo maiiwan? Hindi ba tayo handa? Hindi pa ba? Hindi pa ba tayo karapat dapat sumunod? Hindi lang sila mawawalan ng teacher. Mawawalan sila ng direction, identity, at certainty. Sabay-sabay. Ngayon, nilagay natin ang ating sarili sa lugar nila. Pag ang sandigan mo ay biglang nawala, pag ang inaasahang direction ay hindi na masundan, pag kahit gustong sumunod, parang may hindi patugma, paano? Anong gagawin mo? Hindi pwedeng maliitin ang lahat ng uri ng emosyon na nadama nila nung sinabi ni Jesus na aalis siya at di sila makakasunod. At least, not yet. Tsaka hindi ba yan ang tanong din natin madalas sa buhay natin? Where are we in the scheme of things? Para ano ba yung buhay? Ano ba yung mga nagawa natin? Tama ba? Tama ba ang tinatahak natin? Dapat bang ituloy? Bakit parang kuminsan hindi tayo makasunod ng buo kahit sa Diyos? At doon, lumilitaw ang mas malalim na tanong. Hindi lang saan siya pupunta, kundi bakit hindi pa tayo makasunod ng buo? Tulad ng sa pang-araw nating buhay. Bakit ang tagal-tagal na nating Christian, hindi pa tayo makasunod ng buo? Ba't ang tagal-tagal mo ng basa ng Bible, memorya ng mga verses, pero parang hindi ka pa rin talaga makasunod. Ano ba, may baraba? At kung paano sasagutin ni Jesus ang tanong ng mga alagad, doon din matatagpuan ang sagot kung tanong din natin ang bagay na ito. Kung siya nga ba ang daan at kung paano siya masusundan ng ganap hanggang dulo, paano gagawin yon? Jesus had been hinting at this. He was talking about a gap not of distance but of nature. Ang maglalayo sa kanya, ang mga alagad, ang magiging agwat nila, hindi kilometers, hindi miles. Nature. Yun ang magiging pagkakaiba at pagkakadistansya. Hindi agwat ng lugar, kundi agwat ng kalooban. Kailangan muna ang pagbabagong loob para makatawid at makasunod ng lubos. At isinunod niya, a new command I give you, love one another. Ano ang relevance ng love? Bakit biglang kasunod yun? Sinabing, hindi kayo makakasunod sa pupuntahan ko. Aalis ako. Tapos sabi niya, love one another. Ba't biglang kumambyo sa love? At sabi pa niya, by this, meaning by this love, by this distinction, everyone will know that you are my disciples. Meaning, everyone will know that you belong to and you belong with me. Anong klaseng command yan? Nung una, yung old command, kasi sabi niya, I'll give you a new command. The old command was, love your neighbor as you love yourself. The last time we looked in Scripture, that was the command about love. Love your neighbor as you love yourself. Limited ang object, neighbor lang. At kung babasahin mo yun from a Jewish point of view, kapwa Jewish mo lang yung neighbor. Kaya nga may nagtanong noon, and who is my neighbor? Ibig sabihin, pagka hindi ko kalahi, hindi rin kasali sa dapat ibigin. Tapos sabi niya, noong old, love your neighbor as yourself. So yung self mo ang pamantayan mo, kung paano mo iniibigay yung sarili, doon mo ibigin ang iyong kapitbahay. Pero sabi ni Jesus, no. Love even your enemies. And love one another, not
according to yourself, but according to how much I loved you. Na iba yung scope ng mamahalin at na iba yung standard ng pagmamahal. Hindi na as you love yourself, kundi as I loved you. At kasunod yon doon sa turo niyang, hindi kayo makakasunod sa akin. Para bang sinabi niyang, at kung gusto niyo makasunod, itong gawin niyo. Love one another as I have loved you. Inihahanda ni Jesus to grow from physically following Him to spiritually becoming like Him ang mga disciples. From leaving their fishermen nets to leaving their old standards, laging may iniiwan para sumunod kay Jesus. So dati iniwan lang nila, sabi ni Jesus, I will make you fishers of men. So they left their fishing boats, they left their nets. Ngayon naman, ang susunod nilang iiwan ay yung old standard of love. Loving only your neighbor, your kind, your kamuka, your kapitbahay, your kamag-anak, your kalahi. As you love yourself, hindi na ngayon. As Jesus loves. Ibig sabihin, mas extreme to. And to equip and enable them to do that, to follow Him. What will they do pag wala na si Jesus? Jesus gave them one clear center. Love. Hindi rules. Hindi doctrines. Hindi listahan ng do's and don'ts. Sabi na, paano kami pag wala ka na? Sabi niya, love. I'm going to leave you this concept of love. Love one another. Because when you love one another, that means following every rule that I could even imagine to give you. It is the fulfillment of all the laws and all the teachings. Love one another. Hindi kayo kailangang malito. Hindi nyo kailangang magmemorya ng kutakot-takot na do's and don'ts. Ito lang ang tandaan nyo. Magmahal kayo. And you'll be okay. You will be on the way. Makakasunod kayo sa pupuntahan ko, ang Ama, kung magmamahalan kayo. Absorb natin yan. Kasi aral tayo ng aral ng mga katuruan sa Scripture. Hindi natin na-absorb yung talagang itinuturo ni Jesus. Ang dami mga competing ideas na nasa loob ng utak natin. Let's focus on what Jesus says. So, love, parang default setting ng puso at isip. Yung parang automatic doon ka lagi pumupunta. Meron nakakainis, anong automatic na default mo? Love. Meron nagkakamali, anong automatic default? Love. Nagkakagulo, nag-away-away, alin ang tama, debate-debate. Love. Love above all. Pag wala na si Jesus, ano ang basic how-to? Pag-ibig ang daan, ang compass. Sa pagsunod kay Jesus, patungo sa Ama. Hindi ko ano-anong masisilimuot na mga doktrina. Pag-ibig. You can't go wrong when you love. Yung kung ano ang loving way, yun ang way. Yun ang daan patungo sa Ama. Pag nagtatalo-talo, alin ba ang daan patungo sa Ama? Alin doktrina ang tama? Alin sinong grupo ang tama? Yung love ang tama. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi kayo makakasunod, but love one another as I have loved you. The disciples have a very interesting question. Where are you going? But Jesus' answer is more interesting because Jesus answers with a hindrance. You cannot follow me. Yun ang sagot. Saan po kayo pupunta? Hindi kayo makakasunod sa pupuntahan ko. Yun ang sagot. Hindi niya sinabi kung saan. Ang sinabi niya, hindi nyo kaya. Hindi pwede. At least not yet. When, on what condition can they follow? When they love like Jesus. Kaya kasunod sa sinabi niya, hindi kayo makakasunod is love one another. Gusto niyo makasunod? Gusto niyo ang daan? The way is love. On that day, sabi niya sa John 14:20, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. In other words, kasama kayo. Mauunawa nyo na ako ay nasa Ama, ang Ama ay nasa akin, ako ay nasa inyo, kayo ay nasa akin, therefore kayo ay nasa Ama rin, at ang Ama ay nasa inyo rin. We are all in this together.
And how do you enter that circle? How do you enter that circle of life? Na nandun yung Ama, nandun yung Anak, nandun ang Spirit? Through love. John 17:21, the kingdom of God is within you. Sabi, saan ka pupunta? Sa kingdom of God. Paano po kami pupunta doon? The kingdom of God is within you. The kingdom of God is not a lugar na pupuntahan. It is a condition of the heart na papasukin. Uri ng pagkatao ng espiritualidad na dapat maging ikaw. This movement is not geographical, but transformational. Hindi ka maglalakbay ng mga kilometro patungo doon. Kailangan maglakbay ka patungo sa iyong kalooban and find the kingdom of God in your heart. Dahil doon itinanim ng Ama. Of course, aside from what is possibly a geographical situation also, but that is not the deeper meaning of the kingdom of God, but it is the situation of your heart. Sa pagsunod kay Jesus, hindi mag-iiba ng address. Ang iibahin ay puso at isip. Kailangan ang pagbabagong loob. Pag sinabing you must be born again, hindi yun ipanganak ang muli from the womb of your mother. Kailangan mabago ang iyong kalooban, mabago ang iyong pagkatao, mabago ang iyong espiritu at kaluluwa. Kailangan ng pagbabagong loob. Jesus is not a path you walk, nor a doorway to pass. He is the kind of being we must become to go through, to cross over. Talinghaga yung sinasabi niya, I am the way. Yung iba naman talagang si Jesus, ang drawing nila, may mga graba-graba pa, may mga halaman sa gilid. Talinghaga yun. Si Jesus ay hindi landas sa daraanan. Si Jesus ang daan. Hindi niya sinabing, I am like the way. I am some kind of a way. Sabi niya, I am the way. He is the life to assimilate until what or who we follow becomes who or what we are. Si Jesus, yung buhay niya, diwa niya, puso niya, damdamin niya, pag-ibig niya, ang dapat maging damdamin, puso, isip natin, at pag nangyari yon, we are on the way. Because He is the way. His way is the way. His system is the system. His method is the method. He is the way. Kailangan nating ma-internalize ang diwa ni Jesus. Hindi lang siya parang a second person na sinusundan natin separately. Kailangan nasa loob natin siya. At pag nasa loob natin siya, nasa kalooban natin siya, ang tibok ng kanyang dibdib ay siyang tibok ng dibdib natin. Ang pag-ibig niya ay pag-ibig natin. Ang pagpapatawad niya ay pagpapatawad natin. Ang buhay niya ay buhay natin. Edi, we are on the way. Ang tunay na faith, hindi lang tumatanggap ng grace, kundi nagiging buhay na pagbabago. Hindi tayo nagbabago para matanggap. Nagbabago tayo dahil tinanggap. Pero pag tumanggap ka kay Jesus at tinanggap ka ni Jesus, dapat may pagbabago. Yung iba naman sobrang, ay, grace na, wala na akong dapat gawin, everything is by love. Hindi ganun yun. Because to love like Jesus is to be like Jesus. Not to remain un-Jesus, but to be like Jesus. Dapat hindi ina-abuse yung concept ng grace, ng love, ng Jesusness. Kasi yun ang way. Hindi mo yun nilalampasan, hindi mo yun nilulundagan. Yun ang nagiging ikaw. May mga sobrang makasandal sa grace na parang wala ng compulsion, wala ng need na magbago. Hindi yun ang tamang application ng grace. Ang tunay na pananalig, hindi lang naniniwala, nagbabago into Jesusness. Doon mo ina-apply yung grace. That the grace is not to excuse you from not being like Jesus. The grace is to empower you to become like Him. So the question is not, where is the place? But, what must I become to enter? Ano dapat ang mangyari sa akin? Makikita ang becoming sa maliliit na mga bagay, like paano magsalita, paano tumugon pag naiinis,
magtrato ng kapwa, lalo ng mga mahihina at kayang-kaya. Paano makitungo sa may mga ibang beliefs? Doon nakikita if you are on the way. In the right way, in the way of Jesus. If you are like Jesus. Hindi yung Jesus ka lang, Jesus, pagkatapos mala impacto ang iyong ugali. Puro hatred, puro galit, puro debate, puro away. Nasaan Jesus doon? Motif lang, pangalan lang, but not the way. Matthew 3:8, produce fruit in keeping with the repentance. May bunga yan. Hindi ka magtatago at i-abuse yung concept of grace. John 3:3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see, no one can go to the kingdom of God unless they are born again, meaning unless they are changed. Unless they have eaten and digested and assimilated the bread of life who is Jesus. Kaya kakambal ng teaching na yan I am the bread of life. At sa mga darating pang panahon, isisikapan nating arukin yung mga I am ni Jesus na yan. I am the light of the world, yung mga I am the door. Kasi punong-puno ng hiwaga at pregnant with meaning ang mga I ams na yan ni Jesus. John 1:12-13, but to all who received Him, who believed in His name, He gave the power to become children of God. So where does the power come from? From believing in the name of Jesus, in Jesus as the bread of life, and now in Jesus as the way. He gave power to be changed into the likeness and nature of God and Jesus. Napakahalaga natin maintindihan yan. He gave the power to enter Jesus the way, the door, and therefore to belong with God. 1 Corinthians 15:51-55, we will all be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. So there is a change that will happen. There is a change that's needed para tumawid into the other side, into the presence of the Father, into eternal life. Tatawid. Not as you are. Kailangan may magbago. At sa pagsunod kay Jesus, sa kanyang pamamaraan, sa pagkain sa kanya bilang tinapay ng buhay, sa pagsunod sa kanyang mga katuruan, sa kanyang diwa, sa kanyang isip, may nagbabago. Kahit man lang unti-unti. Nagbabago yun, at yun ang nagiging paraan para tayo makatawid. We are what we eat. And when we eat Jesus, the bread of life, we will be like Him. Pag nagpa-blood test ka, kung ano yung kinain mo kahapon, nasa blood test mo bukas. Kung ano yung mga sugar na pinagkakakain mo the last 3 months, lalabas yan sa yung mga test. Because you are what you eat. You want to be like Jesus? Gusto nyong lumabas si Jesus sa inyong lab test? Kainin si Jesus. Not physically, of course. Lulunin ang kanyang salita. Tunawin hanggang maging bahagi ng ating blood at ng ating cells. Doon tayo nagiging like Jesus. And we shall be changed like Him. Ganun ang pagbabago. 1 John 3:2, we shall be like Him. Hindi lang sasabihin mo, oo, tama yung teaching ni Jesus, kundi isa sa buhay ko. Kaya marami tumatanda na kadidinig ng salita ni Jesus, pero wala namang nagbabago. Kasi nadidinig. Parang tinapay, tinitingnan, ang sarap naman ng tinapay na yan, ang gandang tignan, parang ang lutong-lutong ng balat, parang ang lambot ng loob, parang ang init-init. Pero hindi mo naman kinakain, ninunguya, tinutunaw, walang saysay. It's not enough to study about Jesus, to even teach about Jesus, but to eat Jesus, the bread of life, to walk Jesus the way, to enter Jesus the door. John 6:56, whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them. Parang physical food. Pag kinain, nagiging bahagi mo,
Therefore, ganun din ang gagawin mo kay Jesus. John 6:57, just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. So how do you live like Jesus? You feed on Jesus. At kanya-kanya tayo ng pag-unawa, pag-intindi, pag-interpret at pag-apply how you feed on Jesus. Paano mo gagawin si Jesus na daily bread mo? Na ang daily bread mo hindi lang harina, kundi si Jesus. Ang kanyang diwa, ang kanyang salita, ang kanyang turo, ang kanyang espiritu. Paano yon? Kailangan mong personally i-define yan, kapatid. You have to operationalize how to eat Jesus, the bread of life. To the point na tatalab, magiging bahagi mo, magiging ikaw. Those who will enter must first be changed, recreated into the image, into the element of Jesus. So when Jesus says, I am the way, itinuturo niyang siya mismo ang daan. Ang pagiging tulad niya, ang paraan. Gusto mong tumawid, lumagpas sa kabila, dapat maging tulad ka ni Jesus. Hindi siya daan, siya ay paraan. A method, a way, how to cross over from death to life. Not instruction, but transformation into Jesusness. Jesus is not only the way to the Father, He is the life we must receive and grow into. The way is that something outside of us that we follow, but something within us that we enter and become. Minsan, kailangan ng konting dagdag na pag-analyze. Pagbubulay-bulay, konting panahon na padanahimik para bumaba, kumbaga, sa kinain mo at ma-absorb. Hindi bigla-bigla. Pero kailangan bigyan niya ng panahon para maunawa at mangyari sa buhay natin. To believe is not mere agreement, but a shift of reliance. Talaga kung naniniwala ka kay Jesus, sa Kanya ka sasandal. May kaaway ka, ang gagawin mong method ni Jesus, hindi method mo. O hindi method ng iba. Meron kang desisyon na gagawin, nakasalalay yan sa method ni Jesus, sa paraan niya, hindi sa paraan mo. That's what it means to accept Him as Savior and Lord. Hindi motif, totoo. At pag ginawa mong habit sa maliit o malaking bagay na sumusunod ka sa way ni Jesus, marirealize mo naging habit mo na. Naging ikaw na, naging natural na, ikaw ay kasama na niya sa way na yun. Hindi ka na second party, hindi ka na third party, you are inside the circle. To follow is not only imitation, but also participation. To eat the bread of life is to internalize His life until it becomes ours. Na yung buhay niya, yun ang buhay natin, hindi magkahiwalay. Hindi ka nakatingin sa labas o sa loob. Iisa na. Yun ang goal, to be one with Jesus. This change is not self-produced. God initiates, draws, and enables, but it is truly lived by the person who responds, receives, and walks in it. To be like Jesus, dalawa ang forces at work. The Father in heaven who teaches all and reveals that to all, and we who respond to that revelation, to that teaching, to that idea, and because of our response, we eat the bread, we take the road, we do the walk, we enter the door. Sagutan, participatory. So we do not become like Jesus to be accepted. We are accepted, and therefore we are being changed. Hindi kondisyon, resulta na tinatanggap mo at pinaniniwalaan si Jesus. The way then is not a path we master, but a life we inhabit until His life becomes the way we live. Parang yung libingan ni Jesus nung dinalaw ng mga disciples, sabi ng anghel, He is risen, He is not here. So parang tayo rin yun. Na pag pinuntahan tayo ng kung sino-sino, sasabihin natin,
I am not here anymore. Why? Because it's now Jesus who lives here. Jesus inhabits me. Kaya tayo nagiging kingdom of God, nasa kalooban natin. Kasi pinamamahaya na tayo ng Espiritu ni Jesus. Dapat tayo maging tulad ni Jesus. In spirit and in action. Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ang alam ng Ama, ang tuturuan ng Ama, at ang tatanggap sa katuruan ng Ama tungkol kay Jesus ay inihanda na niya, inilaan niya na maging tugma sa pagkatao, pagka-espiritu, sa essence ni Jesus. Those who will truly accept Jesus had been predestined to conform to His image. So hindi pwedeng as you are, as is where is. No, we have to be conformed. We have to be changed. We have to be born again. But we only have to understand what it really means. And what it means is to be like Jesus by eating His ideas, operationalizing His doctrines, walking His way, entering His door. If we follow the modern analogy, parang isang portal si Jesus. Hindi lugar na pinupuntahan, kundi paraan, daanan. Kung saan sa paglagos ay dapat muna mag-iba. At nag-iiba ang nature ng tumatawid. So dapat may mag-iba sa'yo para ka makatawid, pero habang tumatawid ka, patuloy ka pa rin naiiba. Para patuloy ka makapasok sa daan na ito, who is Jesus. John 14:6, Jesus said, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Or so you might say, by being like me in nature. Huwag tayong makampante na lagi lang nakikinig sa katuruan ni Jesus. Dapat meron tayong goal na maging more and more like Him. Sa pag-iisip, sa asal, sa ugali, sa kilos. At yun ang patunay na oo nga, we are well on the way to the Father. That we have started this journey and we are developing and growing, being changed from glory to glory to the point that we will qualify by the God's grace to qualify us, but also by our participation to go through at makatawid into that eternity. Luke 6:40, everyone who is fully trained will be like their teacher. That is the goal, to be like Jesus. Not like someone else, to be like Jesus. Kaya ganoon na lang pagdidiin natin sa Jesusness Yun ang mahalaga. At ano ang kinalaman ng love sa daan papunta sa Ama, sa eternal life? Whoever does not love is not yet like Jesus. Cannot yet follow Jesus to the Father. Internalize that. Sabi niya, you cannot go where I'm going, but love one another. In other words, you like to go, you want to follow, the way is love. Don't take it lightly. That's what Jesus said. Many people will give you many ideas how to get to the Father, but it is Jesus who reveals the Father. He is the image of the invisible God. And Jesus says, you want to go to the Father? As you are, you cannot go. You cannot follow me. But love, that is the way. Hindi ibig sabihin, kailangan mo na mag-perform para matanggap. Ibig lang sabihin, ang daan ay hindi lang tinatahak. Ito ay uri ng pagkatao na pinapasukan. Hindi tayo umiibig para makarating. Tayo ay natututong umibig habang tayo ay tumatahak sa tamang daan na yan. It's a process. It's not a point. Kaya kung wala pang ganung pag-ibig, wake up call yan. Halimbawa, 150 years ka ng church, tapos wala ka pa rin pag-ibig. Dali-dali mo pa rin maghalit, hindi ka nagpapatawad. Abay, wake up call. Gumising ka, maruha. Baka wala ka sa daan. Nando ka lang sa gilid-gilid. Don't abuse the concept of grace. Kasi kung minsan, nagiging dahilan yun para magpawaya ka sa dapat mong gawin to be like Jesus. So, mas lumapit, mas makiisa.
Hanggang ang buhay niya ay siyang maging buhay din natin. Hanggang siya ay mabuhay sa atin through us. O yung usa, kinain ng leon. Paano mabubuhay yung usa? Kinain na siya. Buhay siya dahil kinain siya ng leon. Nandun siya sa leon. So pag kinain natin si Jesus, the bread of life, mabubuhay siya sa loob natin. Yun ang Jesusness. Jesus-likeness. How to know if you know God? Hindi sa dami ng verses na alam, hindi sa Bible version na binabasa, hindi sa membership kung saan-saan. How to know if you know God? You love. And you are loving more like Jesus. That is the distinction. Si Jesus namin sabi, love one another. When you love one another as I have loved you, the world will know that you are my disciples. The world will not know that you are my disciples by your memorized verses, by your membership, by your suot, by your damit. No, they will know. Oo nga, disciple nga ni Jesus. Bakit? Kasi loving. Yun ang paraan. Yun ang sukatan. Yan ang unmistakable distinction. At kung hindi pa ganun ang pag-ibig natin, huwag naman mag-worry. Hindi naman ibig sabihin na wala na tayong relasyon sa Kanya agad. Kung talagang nagsimula na tayo ng ating relationship with God, ibig sabihin lang, nasa process pa tayo. Hindi ka pa ganun, katulad niya, pero at least naman nakikita mo araw-araw, linggo-linggo mas lumalapit-lapit ka. Kasi kung walang paglapit, baka wala. Pero huwag ka naman mag-alala kung hindi ka perfect. Pero dapat, you are getting closer and closer to it day by day. Dahil ang pagiging tulad niya, hindi instant. Hinuhubog, habit forming, muscle memory. Kaya nga default natin yung love. Default si Jesus. Kahit sa anong bagay ang default mo, love. Iritang-irita ka na dito sa hipag mo. Anong default mo? Love. O ba, pagka nagagawa mo na yan, nasa daan ka na nga. Pero kung hindi, di ba? Gusto mo siyang plantsahin, mag-isip-isip ka, baka kung sa kapatungo. Kasi kung patungo ka sa Ama, ang daan mo ay yung tinatahak ni Jesus. In fact, si Jesus ang daan mo. Siya ang paraan mo, siya ang method mo, hindi iba. Hindi sinusukat sa pagiging perfect, kundi sa direksyon ng buhay. Saan tayo papalapit ng papalapit? Do not mistake activity for achievement. Do not mistake religion for spirituality. Do not mistake intensity and length of religiosity to becoming more and more like Jesus. Kailangan lang sinusukat mo yung sukat na binigay niya. Are you more and more loving? Are you more and more able to forgive? Magparaya, magbigay, magpasensya, magpatawad. Yun ang tunay na sukatan. Hindi kung ganap ka na, kundi kung nagaganap o nagiging ganap ka ba day by day. So the question is not perfect na ba ang pag-ibig natin, kundi nagiging mas tulad ba tayo ni Jesus kahit paunti-unti. So, awakened ka na ba? Tanong yan. Mahalaga. May desire ka na ba for love and for loving like Jesus? Meron ka na ba talagang agape love? How nice naman. Because of that, it means you are blessed. 2 Corinthians 3:18, and we all, with unveiled faces, continually seeing Him as in a mirror, the glory of the Lord. Ang ganda itong analogy na to ni Paul yung sa mirror. Sabi niya, and we all, with unveiled faces, continually seeing Him as in a mirror, the glory of the Lord. Parang malabo-labo, parang through a mirror lang, baka dark-colored glass pa. But we are progressively being transformed into image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Yung transformation, ini-essay ni Paul, na patagal ng patagal, yung malabo, palinaw ng palinaw. So, huwag kang mag-alala kung hindi malinaw agad. Ang mahalaga, lumilinaw-linaw as time goes by. So, hindi tayo finished work. We are in progress.
So kahit may nagtuturo dyan ng tungkol kay Jesus, tapos biglang may nakita kang hindi magandang asal o hindi ka nagandahan, huwag ka naman mang-uusig at mambablockmail agad na, ganyan ba ang Jesusness? May mga ganyan kasi, pagka medyo may hindi nagustuhan sa'yo, ganyan ba ang Jesusness? Di mo ko pinapautang. Ganyan ba ang Jesusness? Ganyan. Yung usig agad, we are all works in progress. 1 John 4:16, God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Love is the highest doctrine. Kahit magdugo pa tenga nyo at mangawit ang pangako kasasabi ng love at Jesusness, yun lang naman talaga ang mahalagang sabihin. Kasi yun ang pinahalagahan ni Jesus. John 3:16, whoever believes in Him, meaning believes enough to love like Him, shall not perish, but have eternal life. Can you imagine that? That the way to eternal life is believing, and believing is by being like Him, meaning loving like He loved. John 17:3, now this is eternal life. Ayan na, mahalaga. Ano bang eternal life? That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. When you know the Father through Jesus, you have eternal life. Because to know the Father is to know love. And to know the Father through Jesus is to know love through love. Therefore, you are in the circle of love. At sabi ni Jesus, this is what you need. To know and believe is to follow. And to follow is to become. When you are a Jesus follower, you are becoming like Jesus. You don't follow from a distance. You follow the kingdom which is inside you. You allow Jesus to inhabit your life, to live your life as if Jesus is living His own life through you. Kaya Christ in me ang sinasabi. Luke 18:18-23, sa pagpapakita ng kung ano bang ibig sabihin ni Jesus ng paano magkaka-eternal life at anong kinalaman ng love, maraming episodes yan. One is this: a certain ruler asked Him, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? That is to follow you to the Father. A very important question. What must I do to inherit eternal life? Jesus said to him, you want to inherit eternal life? Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor your father and mother. End of conversation. Yun lang ang sinabi ni Jesus na dapat mong gawin to have eternal life. Ibig sabihin, do others no harm. Do good to others. Love pa rin yun eh. Then come, follow me. The way is life to become. Not a road to take, but a person to become like Jesus. John 14:12, he who believes in me will also do the works that I do. So yun ang inaasahan ni Jesus, hindi lang naniniwala ka sa akin, then magic, isa-save kita. No, you believe in me, you will also do the works that I do. And what is it that I do? I'm in the business of loving people, of helping, forgiving, enabling, empowering, healing, feeding. Be in that business, and you will find yourself in the same side of the line with me. And therefore, you are on the same road as I am, and we will be going to the same destination, the Father. I am leaving the world and going to the Father. Yun ang umpisa ng kwento natin, di ba? Aalis si Jesus, may pupuntahan siya. At sabi niya, where I am going, you cannot follow. So itanong natin, how to follow? Kasi gusto nating sumunod. 1 John 4:7-8, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. So sino ang born again? Those who love. Love is the evidence that we are on the Jesus way. Consistent yan, very parallel. Nagtanong yung rich man, paano pupunta sa eternal life? Ang sinabi lang ni Jesus, don't harm others, do good to others. John 14:21,
Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. And isn't it love the way? Love is the way to the Father. So whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them, meaning I will lead them to eternal life. Love is not just guidance, it is the way itself. The way is not just something you study, but someone you follow and become like. And that someone is Jesus. Hindi sinabing, I am like a way, kundi I am the way. Pag sinabi nating love, hindi ito label, hindi ito brand. Ito ay kung sino ang Diyos at kung ano ang ipinakita ni Jesus. Yun naman ang inireveal ng anak tungkol sa ama eh. Love. Hindi kutakot-takot ng mga do's and don'ts. Ang ipinakita niyang ama ay mapagmahal na ama. Ang dalang mensahe ni Jesus ay love. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. What do you believe in Jesus? What do you believe about Jesus? Yung teaching niya, love. Sabi niya, a new command I give you, love one another as I have loved you. And if you love, everyone will know that you are my disciples. Therefore, you are following me all the way to the Father. Kahit paikot-ikutin mo yan, simple lang yung formula. At ang anyo ngayon, ng utos ni Jesus, ng pagiging tulad ni Jesus, ang tinatawag nating Jesusness. Tawag lang naman natin yun. Baka may ibang tawag pa dyan, di mabuti. But we call it Jesusness. At kung saan may Jesusness, doon gumagalaw ang daan. Ang daan, hindi ritual, kundi relasyon. Sa Ama through Jesus. Hindi listahan ng do's and don'ts, kundi pagbabago ng pagkatao. Mayroong mga magsabi, Sister, naki-Lord ka na, dapat hindi na ganyan na itsura mo. Sabi mo, teka, nagbago ka na ba ng pagkatao? Nagbago nga anyo mo, nagbago haircut mo, nagbago yung uniform mo, pero nagbago ba yung pagkatao? Kasi ang sukatan, pagbabago ng pagkatao. Be born again, be a new creation. Hindi pakikigrupo lang sa tao, kundi pakikipisan sa buhay na kataas-taasan. John 10:11-14, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. If Jesus is the good shepherd, and the teaching of that good shepherd is love, leave the false way to walk in the true one, leave the false shepherd to follow the true one. Paano mo malalaman kung sino ang true shepherd? E di ang mensahe, ang teaching, ang method, ang ending ay love. Because Jesus is the true shepherd. Huwag magsayang ng pagod na maging sunod-sunuran sa hindi naman nagtuturo o gumagawa ng pag-ibig. Matthew 23, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. That's what matters. Beyond and above sectarian religiosity is generic love. Posibleng kumpleto ang religiosity, pero lihis ang ugali at masama ang asal, kulang sa pag-ibig. Kaya hindi sapat ang pagiging religious kung hindi naman nagiging tulad ni Jesus. Ang hinahanap niya, hindi lang pagsunod directionally or actively, kundi pagbabagong loob, tulad nga ng atin na ipinakadiin-diin. Sa puntong ito, malinaw na ang tanong, hindi lang alam ba natin ang daan, kundi nagiging ganito na ba tayo tulad ni Jesus? Hindi lang na, alam ko si Jesus ang daan, pero nagiging tulad ka na ba niya? Dahil ang hindi nagbabago, hindi tumatawid. Naiiwan. At the end of the day, hindi ito question about knowledge, kundi about direction in life. What is your trajectory? Generally speaking, pag idinrawing mo ang mapa ng buhay mo, saan ka patungo? Pagka idinrawing mo by arrow, ang pinupuntahan ng iyong puso, patungo ba sa love or sa hatred? Patungo ba sa peace or sa trouble?
Kasi madaling i-drawing, malalaman mo kung tama ang daan mo. Papalapit na ba ng papalapit sa pagiging tulad ni Jesus? Wow, how exciting. Dapat ganun. What the way is? Not a road, but a becoming. Pagiging. How to enter it? Not belief as idea, but participation in Jesusness. Pakikiisa, pakikilahok, pakikisangkot sa gawain ni Jesus. At ang gawain ni Jesus is to love, to forgive, to restore, to heal, to feed, to take care. Iba-iba. Yung mga plains, mountains, valleys, forests, jungles, deserts, bodies of water, himpapawirin, kung saan-saan pwedeng malagay ang buhay ng tao. Maraming setting. And these locations really depend on one's chosen journey, one's chosen path or approach, one's mode and instrument of travel. Maraming paraan ng pagpunta sa isang lugar at ganun din sa buhay, maraming paraan para mapunta ka sa kinakalagyan mo ngayon. Ang dapat lang nating laging maunawaan, tayo'y nasa lugar na yan dahil nagpunta tayo dyan. Hindi tayo mga unwilling victims. Akala natin laging ganon? No. At the very least, we are unwilling but yet participants nonetheless in what happens in our lives. Nasa ganyang kakalagayan ngayon dahil malaki ang factor na ikaw din na nagpunta dyan o hinayaan mong makaladkad ka ng sino man patungo dyan, so meron mo pa rin consent. Sa buhay na ito, tayong lahat ay nilikha ng Diyos specially, powerfully, fearfully made, at merong purpose ang Diyos para sa bawat isa. Kaya dapat maging matapat tayo sa purpose na yon. Dapat puntahan natin yung dapat puntahan, lugaran yung dapat na lugaran sa tamang panahon ng Diyos. So lumugar, stay in your place kung gusto mo maging maayos ang buhay. At mayroong choices. Puro choices sa buhay. Ang taong magiging mabunga, payapa, masaya ay yung marunong pumili sa marami mga pwedeng pagpilian. Psalm 1:6, sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. At yung matuwid at masama dito, hindi lang laging morally matuwid o masama. Yung lahat ng mali o tama ang pamamaraan, naka-classify into matuwid or masama. Proverbs 4:19, the lifestyle of the wicked is like total darkness, and they will never know what makes them stumble. Totoo nga. And wickedness is also likened to foolishness. Magkakamag-anak yung mga ganung ideya. Kaya yung mga taong kulang sa kaliwanagan ng isip, nagkakanda dapa-dapa, natatalisod, nahuhulog, nang hindi man lamang nila nauunawa kung ba't sila nadapa. Ano ang pinagkadapaan nila? Kaya pa ulit-ulit tuloy. Proverbs 3:5-6, 21-26, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Isikreto ng maayos na buhay, sumunod sa kalooban ng Diyos. So, kailangan alam mo ang kalooban ng Diyos. One of the highest goals in life, if not the highest, is to know the way of God. The ways of God. Para hindi ka nag-i-improvise ang sarili, hindi kang gumagawa ng mali o sumusunod ka sa iba. At sa bawat isa sa atin, mayroong individual, personalized na paraan ng Diyos. Kasi we were all individually, personally created by God. May kanya-kanyang nakatakda. Pero hindi ipinipilit ng Diyos. Dapat mong alamin, hanapin, at tahakin yung itinakda sa iyo ng Diyos. Ayon sa yung giftedness, personality, inborn traits, developed, and learned ways. Lahat yan ay factor para patuloy ka maging sensitive. Ano nga ba ang will ng Diyos para sa akin? Bakit niya ako ginawang ganito? Ba't ganito yung talent ko? Ba't yun ang strength ko? Ba't ganito yung weakness ko? Hindi kilala ang sarili na ang reference yung kalooban ng Diyos.
Ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa iyong buhay? Ba't ganyan ang itsura mo? Ba't ganyan ang talent mo? Ba't ganyan ang hilig mo? Yan ay pagpapahayag ng kagustuhan ng Diyos at hindi dapat baliwalain. Pagka lagi kang pumilit sa maling lugar, lagi ka nabibigo. Inilalagay mo ang sarili mo sa maling posisyon, lagi ka nasasaktan. May tamang posisyon. Do not let wisdom and understanding out of your sight. Preserve sound judgment and discretion. They will be life for you, an ornament to grace your neck. Then you will go on your way in safety and your foot will not stumble. Pag daw tayo lagi nakikinig sa tinig ng Diyos, sensitive to the will of God, magkakaroon tayo ng tunay na buhay. At hindi lang yon, beyond the basics, magkakaroon pa tayo ng ornaments, dagdag, pampaganda, palamuti ng buhay, at magiging ligtas at hindi natitisod. When you lie down, you will not be afraid. And when you lie down, your sleep will be sweet. So isa yan na magandang pahimakas, pahiwatig na tama ang tinatahak nating landas, tama ang lugar nating kinakalagyan, hindi tayo laging takot. At mahimbing tayo matulog, tahimik ang ating loob. Ibig sabihin, malamang na nasa tama tayong lugar. Liban na lang maling-mali na pero naging napakamanhid na ng iyong konsyensya na maling-mali ka na, himbing-himbing mo pa rin. Mapanganib din yun. Kaya dapat laging sensitive. Have no fear of sudden disaster or of the ruin that overtakes the wicked. For the Lord will be at your side and will keep your foot from being snared. Proverbs is so full of wisdom. Isa sa mga pinakamahalagang collections sa Bible. Read Ecclesiastes, read Proverbs all the time. Napakahalaga mga bahagi ng lumang kasulatan na magpahanggang sa panahon ni Jesus, lalampas, papasa sa Jesus standard, sa Jesus filter. Timeless, universal yung mga karunungan. Yang pagkakalugar natin, kung saan mang lugar tayo nandun sa buhay, life locates in different places depending on one's chosen companions. Nandiyan ka rin ngayon kasi dahil sa pinili mong makasama. Dahil sa iyong sinamahan o isinama sa iyong buhay. Naghihilahan kayo, nag-iimpluwensyahan kayo, kaya pareho kayong nandyan dahil sa inyong 2 o 3 o 4, ilan man kayo na participant sa pagpili kung saan kayo lulugar sa buhay. Napangasawa mo siya dahil kayong 2 ay nagpakasal. Napatira kayo halimbawa sa ganung lugar dahil tumira ka, sumama siya o pumunta siya doon, sumunod ka. Dahil sa iyong pinipiling kasama sa buhay, kaya ka nalalagay din sa kung saan-saan. At dahil sa iyong piniling kasama, pwede ka malagay sa gulo. Pwede ka malagay sa tahimik. Pwede kang naging makadiyos, pwede kang naging masama. Kaya pinipili ang kasama. Mahalagang may kasama, pero mahalagang piliin kung sino, kung ano yun. Amos 3:3, maaari bang magsama sa paglalakbay ang 2 taong hindi nagkakasundo? The obvious answer is no. So yung mga lagi nagtatanong, sino po kaya ang magandang mapakasalan among many choices? Di yung pinakakasundo mo. Hindi yung mga pinakamaganda ang skin o pinakamaraming savings o yung pinakamimamanahin. Yung pinakakasundo mo, kasi hindi kayo pwede magtagal lang hindi kayo magkasundo kahit gaano pa kaganda yan. Kahit gaano kayaman. So, importante kung kanino rin nakikipagkasundo. Kasi pag may kipagkasunduan ka sa mali, madadala ka niya sa mali. At dahil tama ka, madadala mo rin siya ng konti sa tama, pero nadadala ka rin niya sa mali kasi naghihilahan kayo. Importante, kung kasama mo na, talagang yun na. Halimbawa, may partner ka na talaga sa buhay, magkasundo na kayo. Kasi useless na magkasama kayo, tapos lagi kayong aaway, naghihilahan, nagko-contest. Impyerno ang buhay yun. So una, piliin mo kung sinong makakasundo mo. Pero kung nakipagkasundo ka na, mag-decide ka na mag-agree. It means you have to yield some things and you have to win in some areas.
Pero mayroong mahalagang compromise ang partner sa buhay. Mag-asawa, magulang at anak, magkakapatid. Yung mga hindi nyo naman talaga pwede nang iwasang maging magkasama sa buhay, kailangang magkasundo kayo. Kasi pag laging may conflict, hindi kayo magiging masaya. 1 Corinthians 15:33, huwag kayong paloloko. Ang masamang kasama ay nakakasira sa mabuting pagkatao. Kaya pinipili mo talaga ang makakasama mo. Siguro isa sa talaga pinaka-importante yung sa pagpili, yung mapapangasawa. Yung magiging partner mo sa buhay. Kasi ang laki ng influence nun sa magiging takbo ng buhay mo hanggang bawian ka na ng hininga. Umiiwas sumama doon sa mga nambubuyo, yung mga nagpapasubo, mga konsentidor, yung hindi ka itinutuwid kahit mali ka. Walang magandang uuwian ng buhay mo sa ganon. Mga kamag-anak na itinutulak ka na gumastos ng todo beyond your ways of earning, ungot ng ungot, hingi ng hingi, hindi mo naman kaya. Anong gusto niya? Mang-hold up ka? Pagnakaw? Hindi mo puting kasama yon. Yung pinapasubo ka to live beyond your means, to spend more than you earn, dapat i-correct ang ganung uri ng mga companions. Especially kung permanent relationship, like in family. Importanteng may kasama, pero pinipili yun. Ecclesiastes 4:9-12, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Naalala ko tuloy isang napakagandang picture ng Russian army na nandun sila sa Siberia in the height of winter. Nakasalansan silang natutulog, tabi-tabi. Pag tumagilid yung isa sa kanan, sabay-sabay silang nakatagilid sa kanan. Pag sa kaliwa, dikit-dikit sila kasi ang tanging init na kanilang nakukuha ay yung init ng kapwa. Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may 3 pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. So, may kasama dapat sa buhay, pero yung mutually helpful, mutually functional. Hanggat maaari at may choice ka pa sa pagpili, yung makakapagtulungan kayo. Hindi yung pabigat ka lang sa kanya o pabigat lang siya sa'yo. Piliin ang kasama. At lalo sa mga magkakapatid sa Panginoon, mga churchmates, piliin nyo kung sino yung makaka-business partner nyo. Kasi 90% ng partnership na magkaka-church, nauuwi sa gulo, nauuwi sa away. Kasi pag may hindi kang gusto sa ginagawa niya, usually akala mo dahil Christian kayo, tahimik ka lang, hindi ka lang nagko-comment. Pero naiipon doon sa loob ng dibdib mo hanggang mamaya sasabog din. Hindi ko laging ipinapayo sa mga churchmates to do business together. Kasi pag hindi sila nagkasundo, ang affected yung attendance nila, pareho na silang di attend, pareho na silang mawawala. At saka kung minsan, ibang expectation ng mga kapatiran yung kahit mali na sila, kahit na kung ano-ano, ina-expect nila, laging pagpapasensyahan mo. Siyempre, pagka-business, merong professional ethics na kailangan, kahit pa nga magkapatid kayo sa Panginoon. In fact, dahil nga magkapatid kayo sa Panginoon, mas mataas dapat yung ethical standards. Pinipili ang kasama, yung makakasosyo sa negosyo. Huwag kang sosyo ng sosyo. Mas madalas, yung mga kamag-anak, hindi magandang business partners. Kasi umaabuso. Kukuhanin mo ang pamangkin mong empleyado. Kung kailangan ng nanay niya, mamalengke, magganito, maggano, tatawagan ka ng nanay niya, hoy, yung pamangkin mo, huwag mo nang pasukin, kailangan ko dito. May ganun. O kaya pag dinisiplina mo, magtatampo yung nanay, kapatid mo o pinsan mo yung nanay, nagkawatak-watak na yung pamilya nyo dahil sa mga empleyado mo kamag-anak. Dapat pagka kamag-anak ka, tapos empleyado ka ng kamag-anak mo, doble ang faithfulness mo. Dahil kamag-anak mo siya, may malasakit ka. Hindi yung dahil kamag-anak ka, abusado ka na dahil hindi ka pwede tanggalin at kamag-anak. Baligtad na paggamit yun ng relasyon. Mas malapit ang relasyon nyo, mas dapat kang matino. Alang-alang sa kamag-anak mo na mapapahamak pag hindi ka nagpakahusay. Piliin.
Huwag agad-agad na nakikipag-partnership with people kasi mahirap kumalas. Ang dali-daling magsama-sama, pero ang hirap-hirap magkalas-kalas, madalas bloody yan. To move in life, hindi lang lugar. Travel the road before you. Travel the road given you. Yung assignment mo sa buhay, gawin mo. Yan ang assignment mo ngayon, gawin mo ngayon. Ayaw mo ng assignment na yan, umasa kang bukas, maiiba, pero hanggang ngayon, yan ang assignment mo, yan ang gawin mo. Kailangan, travel the road that was assigned to you. Pag natapos mo na yun, no matter how unpleasant, because you don't like that segment of your journey, you will move on to another. Pero huwag kang nakatunganga at ayaw mong kumilos dahil ang ayaw mo yung kaharap mo. Pag meron kang dapat gawin, trabaho halimbawa, ayaw mong gawin mo agad para matapos na. Kailangan kang gumawa ng report, magsulat ng letter, hirap na hirap kang gumawa niyan, tagal ng tagal, ilang linggo na, hindi mo pa ginagawa. No, pag maayaw mong gagawin, gawin mo agad. Para matapos, lampas ka na. Sabi nga nila, if you have to swallow a toad, don't look at it too long. Lulunin mo na yung palaka kung lulunin mo talaga. Kasi ang tagal-tagal mong tinititigan, mas hindi mo malululun yan. Huwag naman kayo manghuli ng mga palaka sa labas kasi marami ngayon. Talinghaga lang yan. Ayaw mong linisin ang banyo dahil hindi mo enjoy na gawin yan. Gawin mo na para tapos na. Kasi pag 3 days mo dinelay, 3 days ka nagsasuffer. Gagawin mo rin lang naman. Tapusin mo na. Take the road that is before your feet so that you can get done with it as soon as possible. In life, move forward. You have to move forward. You should not get stuck. Bakit? Kahit wala kang ginagawa, lumalakad ang panahon. So pag nakatayo ka lang at wala kang ginagawa, lumalakad ang panahon, obviously, naiiwan ka ng panahon. Meron ako mga young people na nakakausap, sabi ganun, yung po mga classmates ko nung araw sa high school, may mga negosyo na, may kotse na, may bahay na, ako wala pa. Ano nangyari sa'yo? Ba't sila nag-move forward? Ikaw ay hindi. Although hindi naman laging yon ang pamantayan kasi baka may iba ka na-accomplish, malay ko naman nakasulat ka ng 30,000 tula. O di accomplishment yun, kahit wala kang kotse. Pero, basta wala kang ginagawa, hindi titigil ang oras para hintayin ka. Lalakad pa rin yan. Kaya kung ikaw ay nag-enroll sa isang kurso na for 4 years, wala kang ginawang tama, naiwan ka, hindi ka pumapasa, pabalik-balik ka sa same course, graduate na yung mga kasabay mo nung simula, ikaw hindi pa. Kasi hindi ka hihintayin ng panahon. You must keep moving. At yung dapat mangyari ng Lunes, dapat mangyari ng Lunes. Kasi sa Martes, merong ibang dapat mangyari sa'yo. Sa Miyerkules, meron. Sa Huwebes, iba naman. Pero pag hindi mo ginawa yung Lunes, tas Martes na hindi mo pa ginawa yung Lunes, hindi mo rin ginagawa yung Martes, Miyerkules, Huwebes, natapos ang linggo, wala pa nangyari sa'yo. Naiwan ka ng isang linggo. Ulit-ulitin mo yun, may iwan ka na isang buwan, isang taon. Kamisan yung iba, mamamatay na lang, malalagot ng hininga, wala pa nangyari sa buhay. Philippians 3:13-14, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize. Lumalaban ka para manalo. Sumasali ka para magwagi. Nagtatanim ka para umani. Nag-aaral ka para gumraduate. Nagtatrabaho ka para ma-promote. Laging may goal. Hindi lang pinapaandar mo ng walang nangyari ang isang araw. You need a clear goal, a clear objective, and a very clear task. May plano. Huwag ka naman maging alipin ng plano na may plano ka kasi ngayon namamatay ng nanay mo, hindi mo pa asikasuhin dahil iba ang plano mo for today. Dapat may flexibility, pero dapat may general plan. And you should move on. Yung iba, anong gusto mong mangyari sa buhay? Gusto kong yumaman. Anong ginagawa mo ngayong araw na to para yumaman? Wala. Last week, anong ginawa mo? Wala. Last month, wala. Paano kaya yaman? Don't dream. Plan. 2 Corinthians 3:18, at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon ang siyang nagbabago sa atin
mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. You see, even spirituality, even our Christian life has a goal. And the goal is to be more and more like Jesus. So dapat ang lahat ng ginagawa mo, ang bunga, nagiging mas kawangis ka ni Jesus. Mas bumabait ka, mas magiging loving, mas magiging accepting of others and forgiving. Hindi yung baligtad. Kasi paatras ang tawag doon. Pag sa pagtagal ng espiritualidad mo, mas nagiging kamukha ka ng mga Pharisee, umaatras ka, hindi ka umaasenso. Dapat laging ang goal mo, mamunga. Puno man na walang bunga, sabi ni Jesus, putulin na yan, sayang ang lupa. Sayang ang taba ng lupa, sayang yung liwanag ng araw. Kasi wala naman siyang bunga. Ang goal mo lagi, mamunga. Okay, musician ka. May gift ka naman na mag-compose. Ang tanong ko naman, ilan ang na-compose mong kanta na nakaraang linggo, buwan o taon? Wala. Tutunga-tunga nga ka, Facebook ka. Eh, ang gift mo, music. Tapos wala kang production. Ba't ka pa nabuhay? Sayang naman mga ininom mong tubig. Mga kinain mong itlog ng pugo. Sayang. Kasi wala kang bunga. Ano ba gift nyo sa mundong ito? Anong ibigay ng Panginoon? Dapat may bunga. Hindi yung nag-e-exist ka lang, nagsusurvive ka from one day to next day to next day. Na pag nilingon mo yung linggo, buwan, taon, wala namang nangyari. Sayang. Kasi malalagot din ang hininga mo, tatanda ka, tatawagin ng Diyos, tahanapan ka ng bunga, nasaan? Anong ginawa mo sa oras mo? Yung lagi ka na lamang na nanghinayang, nagsisi sa mga hindi naganap, hindi ka na tuloy mag-move forward. Sabi ni Paul, alam niyo, ginagawa ko sa takraan, tapos na yan, I move on. Nabigo ako noon, magtatagumpay ako ngayon. Nasaktan ako noon, papagalingin ko sarili ko at mag-move on ako. Hindi yung lagi na lang akong nagngangal-ngal tungkol sa nakaraan, mga panghihinayang sa mga hindi nangyari. Tama ng ganun mga drama. Kailangan mag-move on. Matthew 7:13-14, enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Hindi sinikipan yung daan para konti ang makaraan. Ang ibig sabihin, konti lang talaga naghahanap. Pero kung ang lahat maghahanap, makakaraan din sila doon. Ang gusto kasi ng iba yung madali. Ang sikip naman ng daan na yan, wag na lang. Ang kipot naman ng pinto, wag na lang. May ipapagawa ka sa karpintero, gawin mo itong gano'n, ay, ang hirap naman po niyan, sir. Eh, ba't di ka nalang mamatay kung ay mamahirapan? At kung mamamatay ka bukas, ba't di nalang ngayon? Para madali. Kasi mahirap talagang mabuhay. Yung ayaw mahirapan, hindi yun mamumunga. Kasi mahirap mamunga. Pero alam niyo ba na mukha lang madali na hindi mamunga kasi mas relax? Pero mas mahirap naman yung wala kang bunga. Ang taong mag-move to the right place at the right time, willing mahirapan. Handang dumaan sa hirap. Kasi ganun ang pagtatanim. So to move in life, travel the road before you, and also modify, change, and develop the way you travel. Minsan nalulungkot ako, may kakanin halimbawa sa isang probinsya. Pagbalik mo 20 years later, ganun pa rin yung balutan. Walang product development. Yung pagkaing madaling mapanis, hanggang ngayon madali pa rin mapanis, wala pa silang na-develop na technique. Ganun din yung babae o lalaking laging nai-inlove sa mali. Nakakapitong try na hindi pa mag-click, paulit-ulit. Yun at yun ang nagugustuhan eh. Yun at yun din ang ending. Dapat tayo progressive sa pamamaraan natin. Pag natututo tayo dapat sa mga pagkakamali, pagdating ng panahon, kumukonti yung mali dahil natutunan mo eh. Di bali magkamali. Ang mahalaga matuto para huwag na maulit at huwag na magpaulit-ulit. Learn. Develop the way you travel in life. May mga kilala ako, konting maambo na, nagkakaubo, kakasipon, absent sa trabaho ng 3-4 na araw, isang linggo. Pero tuwing uulan, nababasa. Hindi mo na ba matututunang magdala ng payong? Hindi ka na ba pwede magbulsa ng parka?
Tuwing uulan, nababasa ka, hindi ka ba nakakahalata? At tuwing nababasa ka, nagkakasakit ka, kaya kalahati ng taon nakaratay ka, hindi ka kumikita, gumagastos pa. Paano ka aasenson niyan? Hindi ka natututo. 1 Corinthians 9, 26 to 27. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ko ito upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So Paul is talking here as a trainer, at kung gagawin natin sa physical training, sa niya matapos ko mag-train ng iba, tinetrain ko din ang sarili ko para pwede akong sumali sa contest sa sasalihan nila at titiyakin kong mananalo ako doon. Discipline. Pero ang discipline mahirap. Pero yung disiplinado lang ang nagwawagi. We've got to focus on discipline, self-development. We've got to learn new ideas. You have to keep changing your mind. Hindi ka dapat in love with old thoughts. Pag meron ng bagong thoughts na mas effective, mas powerful, mas enlightened, be willing to change your mind. It is never a virtue to be conservative when it comes to the intellect. Yung iba, pag ayaw nila yung isang idea, ayaw nilang pakinggan kasi baka magbago yung ideya nila, pakinggan mo. Kasi nakikita ng sarili mong reason na dapat kang magbago, you will develop. It is very, very seldom that conservatism is a virtue. Because you're in love with the past, and the past is done, and the world had changed overnight. Kailangan handa ka doon. Kaya ang Panginoong Jesus, laging ang kanyang mga paradigm, sa kanyang mga metaphors, symbolisms, new. Laging a new covenant, a new law, new wine skin. And even Romans says, be changed by the renewing of your mind. Ang taong aasenso, malalagay sa tamang lugar, kikilos sa tamang oras, is always changing her or his mind for the better. Laging naghahanap ng paraan para ang isip pakinabangan. Dapat ang utak natin hindi museum, hindi koleksyon ng mga luma na hindi na naiiba. Dapat ang utak natin ay garden kung saan napakaraming bagong seeds na tumutubo, mga bagot iba-ibang variety para dumadami ang mga bunga na nakikita natin at pinapakinabangan sa buhay. Travel and develop the way you travel, or you do not move. You get stuck. You don't grow. Ang frustration na lang ni Paul sa mga tao sa Corinth, katitigas ng ulo, kababagal matuto, sukdo lang pati mga babae doon, pinatahimik niya, huwag kayong magtuturo, huwag kayong kikibo, walang maingay, kasi nga hindi sila matuto. 1 Corinthians 3:2, I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. You are still infants. Gustong-gusto ni Paul magturo ng mas matataas na katuruan, mas malalalim, mas malalawak, pero hindi niya magawa. Kasi yung utak ng mga tao sa Corinth, maliit. Ayaw matuto. Pinagpipilitan yung dati na. Sabi niya, nakaka-frustrate kayo? Ang tatandaan nyo na, gatas pa lang yung diet. Dapat sana iba-iba na, ang dami na. At alam niyo mga kapatid, sa church even today, that can be the situation. Hindi maturuan yung mga tao ng mas malalalim, matataas, malalawak na bagay kasi in love na sila doon sa unang-unang theology na natutunan nila nung first 3 months na sila ay sumama sa Panginoon. At pag tinuruan mo ng iba, magagalit. Ayaw na nilang baguhin ang isip nila. Stuck. That was the dilemma of Paul. He could not teach higher teachings. So napaka-importante yung nasaan ka. Nasaan ang iyong katawan? Nasaan ang iyong utak? Saan nakalagay yung utak mo? Anong level? Anong lugar? Anong orientation? Because it will determine the quality of your life. Now, life is also governed not only by places, but also by different times. May day, may night. There are different weathers and climates and seasons. Lahat yan likha ng Diyos. Huwag mong labanan. Sakay ka lang. Ayaw mo pala ng malamig na klima, huwag kang tumira sa mga countries na malamig.
Ayaw mo sa mainit, huwag ka doon sa mainit. Wala naman namimilit sa'yo. Kailangan lang, kung nandyan na at wala ka na magawa, huwag mong labanan. Sabayan mo. Ecclesiastes 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. So do your time. Flow with your time. Mahalaga, huwag mong labanan ng oras. O oras ng antok, itulog. Oras na hindi ka makatulog, bumangon ka, gumawa ka ng wood carving, maglinis ka ng mga cabinet, hindi ka pala makatulog, pabiling-biling ka sa higaan mo, ba't di ka bumangon? Igising ka. Sa abutan ka na ng umagang pabiling-biling, mabuti pa, bumangon ka na lang, nagtanim ka ng pechay. May naitanim ka, kahit gabi. Huwag mong labanan kung ano yung takbo ng panahon. Psalm 104 verse 23, people go out to their work, to their labor, until evening. So pag oras ng trabaho, magtrabaho. Pag oras na ng pahinga, magpahinga. Pero ang hindi tatrabaho sa oras, hindi rin niya kaya magpahinga sa oras. Kasi ang pahinga ay bunga ng trabaho. At pagka hindi ka nagtatrabaho, hindi ka makakapagpahinga. Lagi ka nagwo-worry, wala kang kita, wala kang ani, wala kang mga bunga, you will never be able to rest. That's why the woman of Proverbs 31 can laugh at the days to come. She will laugh and be cheerful about expenses that are to come. Why? Because she works hard at the right time. May tamang oras. May tamang panahon. Proverbs 10:5, at the harvest season, it's smart to work, but stupid to sleep. I-apply nyo yan sa lahat. At school time, it's smart to go to school, but stupid to be absent and be in the mall. Or it's smart to be attentive to the lesson, but stupid to keep on texting under the desk. At worship, it is smart to focus on the message of God. It's stupid to do other things. Like nagte-text ka sa loob ng bag mo. Kita rin yan ng Diyos. Nandun din siya sa bag. Tapos ang sinasabi mo lang pala, diba? Eats ka na. Musta na yun? Bakit hindi nalang mamaya yan? Parang ikamamatay na ipaghintay. Dapat kung nasan ka, makinabang ka doon. Yung iba, manonood ng sine, tapos tutulugan. Tapos kung kailan naman matutulog sa bahay, doon hindi matutulog. Binabaligtad ang oras. Merong mga mag-asawa, na 10 buwan na nasa barko yung lalaki. 2 buwan lang sila magkasama para masaya. Doon pa nag-aaway. Ba't hindi nila kayo mag-aaway habang nasa barko siya? At least hindi kayo magkakasakitan. Pag nandyan siya, dapat enjoy. Kasi panahon niya ng enjoyment. Igalang ang panahon. Meron kayong party, masaya. Huwag ka na doon magdrama kahit nainis ka. Palampasin mo yung inis mo kasi sisirain mo yung party. Oras ng kasiyahan. Malaking investment nyo. Nagkagastos kayo para mag-party tapos maninimangot ka. Sayang. Kung ano ang ibinibigay ng panahon, entertain it. Because it will never last. That too will pass. Psalm 30 verse 5, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Ang ibig sabihin lang naman, nothing is forever. Kahit kumisan ang lungkot-lungkot mo sa gabi, sasaya ka rin sa umaga. Just survive the night. Because your redemption will come on time. Hirap na hirap ka ngayon. Nagpapaaral kayo ng 3 anak sa kolehiyo, hirap na hirap kayo. Just survive it. Lalagpas din yan. Pero ang hirap-hirap nung hirap na kayo, nag-aaway pa kayo, nagkakagalit pa kayo, tapos wala kayong ginawa kundi pagalitan din yung mga pinag-aaral nyo, naiinis pa sa inyo, imbes magpasalamat. Pagkalipas ng panahon na yon, wala kayong bungang maganda. Be wise when you handle time. It's a time of difficulty, then go through it. Lilipas din yan. Namatayan ka, malungkot ka, then be sad. Why deny it? Lumilipas din. May mga lungkot na hindi 100% mawawala, pero guaranteed, mababawas-bawasan ang hapdi pagdaan ng panahon. Just survive it. Panahon eh. There's a time to die. There's a time to be born.
A time to embrace, a time to stop embracing, a time to gather stones, a time to scatter stones, a time for war, a time for peace. Ganon talaga. Yun ang buhay. Huwag labanan. Hindi ka mananalo. Mapapagod ka lang. Psalm 30:11. Pinawi mo itong aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalit. Ito ang naghihintay sa mga anak ng Diyos. Kahit dumadaan sila sa hirap, kasi may Diyos tayo. Alam niya ang kalagayan natin. At kung pinapayagan niya ang isang sitwasyon, di man natin naiintindihan, magtiwala tayo na alam ng Diyos ang ginagawa niya. Your redemption comes on time. Just go through your night. Walang gabi na sobrang haba na hindi nag-umaga. Nag-uumaga din. And to go through the life, the best way, you move with time, with the climate, with the weather, but you also move on time, not against it. Darating din lang kayo sa isang gathering, huwag na kayong huli. Dumating na kayo sa oras at tigilan na ang kabibigay na excuse ng traffic. Bumenta na yan. Alam nyo pala na traffic, meron kayong 7 o'clock meeting, umalis na kayo sa bahay ng 2 a.m. Aalis kayo ng 6, natural, malilate kayo, di ba? O kaya magtayo na kayo ng tolda doon sa harap ng pupuntahan nyo, doon na kayo matulog sa gabi. Ibig sabihin, change your ways. You cannot always live at the times that you always live and arrive always late and always give the same excuses. This is what we mean. Change your ways. If you want a change in the equation, you change the elements of your equation. Kung yung 3 plus 3 naging 6, ayaw nyo pala ng 6, tigilan nyo ang ka-add ng 3 plus 3. Gawin yung 3 plus 2, di magiging 5. Pero ayaw nyo pala ng 6, lagi naman 3 plus 3 ginagawa nyo, di 6 ng 6 ng 6 yung ending. Change. Makibagay, sumabay sa panahon. At pag sinabing panahon, hindi lang oras, sa opportunity. Bawat oras, may unique na opportunity. Kahit nga taghirap may opportunity for business. Nakita nyo, pagka Pasko, may mga 13th, 14th, and 15th month pay. Ang liit ng benta ng tuyo. Kasi bibili ng mga tao, mga mga tosino. Enero, ang bili uli ng tuyo. Kasi ubos na pera ng tao. Kasi pag walang pera ang tao, mabili yung mga mumurahing bagay. So, opportunity pa rin yun. Pero hindi wala na silang pera, Enero, nagtitinda ka pa ng hamon. Tapos na ang panahon. Pero sa tamang panahon, sasabay ka, aasenso ka. Colossians 4:5, make good use of time. And time also means, as we have said, opportunity. Samantalahin ang bawat pagkakataon. Nagkamali ang asawa mo. Nagkamali ang magulang mo, ang anak mo, ang kaibigan mo. Nagkamali ang empleyado, nagkamali ang coworker. Anong opportunity ino-offer ng mga kapatid na hindi nyo dapat palampasin? To forgive. Because we are not always given the opportunity to be on the forgiving end. Madalas tayo yung nasa end na dapat patawarin. Pero yung nagkaroon ka ng pagkakataon na nasa kamay mo ang pagbibigay ng patawad, tas di mo ibinigay, sayang ang opportunity. Sayang. Panahon na para ka maging hero, maging dakila, maging mabait. Aalalahanin na niya buong buhay na pinatawad mo siya, pero di mo pinatawad, hindi, sayang ang chance. Meron kang kamag-anak na nag-aaral, kulang na kulang sa pang-enroll. Anong opportunity mo yon? Na magdagdag ng pang-enroll niya. Kasi hindi siya laging mag-aaral. Matatapos din yon. At pag dumadating na siya sa tanghaling tapat ng kanyang buhay, ikaw siguro nasa mga 5 p.m. na ng iyong buhay, lumulubog na ang iyong araw, baka kailangan mo na ng tulong niya. Pero nung oras na pwede mo siyang tulungan, na ikaw ang malakas, hindi mo tinulungan, sayang ang opportunity. Meron kang kapitbahay na nasunugan, nangailangan,
na dilubyo, chance mo na nabigyan ng mga relief goods na bago. Mga bago mong tuwalyang hindi mo gamit, bago mong damit na hindi mo paggamit, binigay mo. Ilang beses naman siyang masusunugan sa buhay. Baka hindi na maulit yon, pero hindi ka nagbigay. Sayang ang chance mong maging hero. And I can go on and on and on. Lalo yung pagtulong sa mga bata, sandali lang silang bata, matagal silang matanda. Anong nakatanim sa isip nila na ikay mabuti o masama sa kanila? Tinulungan mo sila o pinagkaitan? Isa sa mga pinaka-stupid things to do is to be cruel to children because they will become adults and you will become a hyper-duper senior. At maghihiganti sila sa iyo pagdating ng oras na yon. Sayang ang chance. Every weakness, every need, every poverty of others is your opportunity to be good. Don't miss that opportunity. Hebrews 5:11-13. Marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal niyong umunawa. So you see, mentality. Ang mentality ay isang malaking bara sa pag-asenso. Kasi marami pa dapat pwedeng ituro sa'yo, hindi na ituturo kasi hindi mo natatanggap eh. Bibigyan ka pa sana ng higher position, hindi ibibigay sa'yo kasi hindi mo kaya o hindi mo pinatunayang kakayanin mo. Akala nung iba pa nagpapasusot sila sa trabaho, nakakaiwas sila sa mahirap na gawin, nakakapalusot sila sa mga mahirap na assignment, panalo sila. No, pagpipili ng aasenso, hindi kong pipiliin. Kasi hindi mo na-prove ang sarili mo. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo at church ang kausap dito. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang takal-takal nyo na nagbabasa ng Bible, umaattend ng church, grade 1 pa lang din ang alam nyo. Dapat nga, teacher na kayo. Estudyante pa rin kayo. 35 taon ka nang umaattend ng Bible study, sister. Kailan ka magiging teacher? Lagi ka lang receiver, hindi ka magiging giver. Expected sa atin mag-grow. Nag-aaral ka para makapagturo. Hindi ka lang nakakapag-aral para sa personal consumption. May goal. Ang goal is to be like Jesus, and Jesus is a teacher. Hindi lang siya end user. Channel of blessing siya. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas sa pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang dali-dali nyo ma-offend, ang dali-dali nyo magtampo. Hindi na kayo pwedeng i-correct, i-disiplina, pagalitan. Lagi nila kayo inaalagaan kasi tampuhin. Pambata yan. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. So ang goal ng spiritual life natin to grow into Jesusness, to become like Jesus. Lahat ng nadidinig na pag-aaralan, minememorya, kinakanta, ang ending dapat, you become more and more like Jesus. Now, to go through the life the best way, you apply the best technique. Singer ka, dapat lagi kang nag-vocalization, nag-aaral, nagdidisiplina para better and better ang iyong singing. Ano man yung skill mo na bigay ng Diyos, tungkulin mo yan sa Diyos na alagaan at pasensuhin. Ephesians 5:15-16. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Kaya importante, sumama sa marunong, sumunod sa marunong. Kung di man ikaw yung pinakamarunong sa inyong grupo, lagi kang sumama. Yung mga laging ayaw na pinagbasa mo, ay nosebleed po, pastor. Magbasa kayo nito, mag-aaral kayo, nosebleed po. Nosebleed? 7 oras ka nagpe-Facebook, hindi ka binabalingoy-ngoy. Pinagbabasa ka lang ng dictionary na nosebleed ka na. Anong
inaasahan mo? Wala ka nang matututunan buong buhay? Hindi mo na i-stretchin yung muscles ng utak mo para dumaming magkasya? Yun na lang? Kakamatayan mo na boy lang, hindi mo ma-spell? Wala kang balak umasenso? Alam nyo, sa buhay makikita mo, yung iba, halimbawa, hindi gumraduate ng college nung sila ay 20, 22. Pero ngayon, 60 na sila, wala pa rin kahit isang unit na naidagdag. Choice mo na yon. Nag-aasawa ka agad, nag-alaga ka ng mga anak, pero dumadating ang panahon na wala na sila, libre ka na rin. Pwede mo pang gawin yung mga dapat mong gawin. Wala na ba tayong balak? Gawin yung mga hindi natuloy nung araw? Kakamatayan na natin yon. Lalo't kung gusto nyo, dapat gawin nyo. Mahirap po eh. Ganun talaga, mahirap. Yung naghihirap lang naman ang nag-aani. Galatians 6:9, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Huwag susuko. At lalo na, huwag isuko kung anong tunay na mahalaga sa inyo. Paglaban nyo yan. Sabi nga nila, kung gusto mo nang sumuko ngayon, sabihin mo lang, bukas na ako susuko. At bukas sabihin mo ulit, bukas na ako susuko. Hanggang hindi mo napansin, natapos mo na yung dapat mong tapusin. Proverbs 30:25, ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Ang liit ng utak ng langgam, di ba? Ang liit nga ng langgam. Pero maraming langgam, mas maraming savings kesa sa tao. Ng utak ang laki-laki. Ilang milyong langgam ang kasya sa loob ng bungo natin. Ang liit ng utak nila, pero may savings ha. Nag-iipon yan. Minsan, isang butil na bigas, 3 langgam yung nagbubuhat. Pinagtutulong-tulungan nila. Eh tayo pang tao. Proverbs 6:6-8, tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya ay masdan mo at ang ikaw ay mamulat. Sila'y nag-iimbak ng pagkain sa tagaraw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Tambak-tambak ang leksyon para sa atin. Para kumilos sa tamang panahon, tamang lugar, tamang teknik. Yung langgam may teknik eh. Minsan may buhat-buhat siyang pagkain na 5 times bigger sa kanyang sariling katawan. Dahil sa teknik. Kaya yung mga ginang na ang galing ng teknik, ang keso, pag hiniwa nila, ang nipis-nipis, pag dumaan ang hangin, lumilipad. Teknik. Kasi ang lahat ng 4 na anak niya, magkakaroon ng keso. Dapat may teknik ka para mapagkasya mo yung dapat pagkasyahin at maimpok mo yung sobra. Hindi laging kulang, hindi laging mali, paulit-ulit. Now, life is given and assigned places and times, and to get the most out of life, be wise and know which, when, how, and how much to accept as is, and which to modify, to change in life's given places and times. Sinusuri kung ano ang tatanggapin, lululun na lang, at sinusuri kung anong pwedeng palitan, baguhin. 1 Thessalonians 5:21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Philippians 1:9-10, I pray that you will fully know and understand how to make the right choices. Your life is your choice. Mostly. Malaki ang factor ng choice. Change what could and should be changed. 1 Corinthians 13:11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniiwan ko na ang mga asal bata. Sa lahat ng larangan ng buhay, dapat i-apply yon. You should not be a child forever. Now, while you change what can be changed, you accept what cannot and should not be changed. Jeremiah 13:23, can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? The answer is no. Accept what you cannot change. And very especially in families, accept people's inborn nature. Huwag nyo silang baguhin kung talaga imposible. Mag-aaway lang kayo, maghiwa-hiwalay, magkakagalit. Wala pa rin mangyayari. Ecclesiastes 1:15, hindi na maitutuwid ang baluktot
At hindi na mabibilang ang wala. Tanggapin mo na yun. At napakahalaga nung tinatawag na serenity prayer ni Reinhold Niebuhr. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Yung kaya kong baguhin, bigyan mo ko ng lakas ng loob na baguhin. Yung dapat tanggapin, bigyan mo ko ng karunungan na tanggapin. At nawa, malaman kung alin ang pwedeng baguhin at alin ang dapat tanggapin na lang para tahimik ang buhay. Develop and apply the best and most suitable technique in your life. Pag ang laging ending, gulo, hirap, away, hindi yun ang best technique. Change your way. Importante at basahin ninyo ang Psalm 1:1-3. Punong-puno ng karunungan. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way of sinners, or take the seat in the company of mockers. But those delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Prosperity ang ending pag tama ang ginagawa. Psalm 37:23-24. The Lord makes firm the steps of the one who delights in him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with his hand. To give the most to life, to get the most out of life, know your correct place. Do your